At 2007 underdeclared ang net worth ng mag-asawang Arroyo. Ibig sabihin, mas mababa sa aktual na halaga ng mga pag-aari nila ang nakasulat sa kanilang income tax returns na final sa BIR. Taong 2005, 2008 at 2009 naman, wala silang isinumiting income tax returns kaya hindi sakop ang taon kung kailan naibenta ang bahay. So it has no effect on our case because our case is 204 up to 209. No? So wala naman ho yan impact dun sa years na inimbestigahan namin. The second, maskin ho sabihin natin nangyari dun sa years na inimbestigahan namin, wala naman ho dapat pagbabago kasi pinalitan nyo lang yung asset. Asset pa rin ho yan. Ayon pa sa BIR, lumampas na ang deadline para maayos na mag-asawa ang kanilang mga buwis. Kung talagang naniniwala kayo na hindi kayo guilty, di presento na kayo ng ebidensya para ma-resolve ho yung kaso right away. Hindi bababa sa halagang 10,000 pesos ang multa ng bawat bilang ng underdeclared tax. May parusa ring kulong mula 2 hanggang 10 taon. Sa kaso ni Mikey, 6 counts ng tax evasion ang sinampang reklamo sa kanya ng BIR. Kung makonvict ho siya, yun ho yung penalty niya, no? So 6 count ho yun. So for section 254, 6 times whatever's the imprisonment, no? Nakasalubong ng news team si Congressman Arroyo sa opisina ng kanyang abogado. Tumanggi siyang magpa-interview sa amin. Pero ayon sa kanyang abogado, inihahanda na nila ang mga ebidensyang magpapatunay na walang kasalanan ang kanyang kliyente. Kinokompleto na yan, nakita ko na merong na-file. ITR, pinapahanap ko pa. Like I said, muli ring iginiit ng kampo ni Arroyo na politika ang dahilan ng pagsampa ng kaso. Handa raw silang harapin ang reklamo sa korte. Sabi ni Mikey that in a sense he was relieved that it's now filed in the proper offices, that now we can litigate this and the rules of evidence will apply. No? Because mahirap ang media war. It's easier if we just fight it out in the courts. Ang kasong tax evasion laban kay Arroyo ang ika-37 reklamong isinampa ng BIR sa DOJ. Iginiit ni Commissioner Kim Henares, malakas ang ebidensya nila laban kay Arroyo. Pero sa 39 na reklamong isinampa nila sa DOJ, 2 pa lamang ang naiaakyat sa korte. Andrea Bautista, News 5. Umarangkada na ang pagdinig sa pagpatay sa car dealer na si Benson Evangelista. Matapos ang arraignment kanina sa mga suspect, pinamamadali na ngayon ng korte ang investigasyon sa kaso. Ikwento mo, Mean Los Baños. Nakaposas na dumating sa Quezon City Regional Trial Court ang Dominguez Brothers kasamang isa pang suspect sa pagpatay sa car dealer na si Benson Evangelista na si Jason Miranda. Dumating din sa pagdinig ang isa pa sa mga suspect na si Alfred Mendiola. Pero agad nahirit ng abogado niya, huwag na siyang isama sa listahan ng mga akusado. Dapat daw gawin siyang testigo dahil may hawak siyang impormasyon na makakatulong sa investigasyon. It's only a legal interpretation na pag na-cover na kami as a state witness, we don't need to be arraigned. So if I would be allowing him to make a plea, we would be waiving that legal position. Lumabas pa si Mendiola mula sa courtroom at umiyak. Alfred, bakit emotional ka? Pero hindi pa rin siya pinalusot ni Judge Luisa Padilla sa arraignment. Naghain ng not guilty plea sina Roger at Raymond Dominguez, habang wala namang plea na inihain sina Miranda at Mendiola. Nagdesisyon naman si Judge Padilla na tanggalin na sa hanin ng mga akusado ang isa pang suspect na si Ferdinand Parulan. In our investigation, we found out that there is no probable cause for Parulan to be indicted. Di rin naiwasang maiyak ng ama ng pinatay na si Evangelista na si Arsenio. Kapansin-pansin din ang isang malaking tattoo sa kanyang kanang braso. Isang malaking alaala raw ito para sa kanyang anak. Masakit, no? Dumudugo siya, then you have to take external antibiotics. But then, ang sinasabi ko, mas masakit mamatayan ng anak. Pero kahit emosyonal, masaya na rin daw siya lalo't pinamamadali ng korte ang investigasyon sa kaso. Sana nga si Benson na lang ang mahuling ma-victimize ng mga ganitong heinous crime. Ito kasi, this is a fight for all of us. Mean Los Baños, News 5.
Dahil sa hirap ng buhay ngayon, mas maraming Pinoy daw ang nangungutang muna para tustusan ang kanilang mga gastusin. Pero wise nga ba ito? Ikwento mo, Michelle Orosa. Nakikipila si Ginang Marivic Cruz sa head office ng Pag-ibig sa Makati. Umaasa siyang maaprubahan ng kanyang housing loan para matulungan siyang makatipid sa hinuhulugan niyang bahay. Mula raw 11,000 pesos, magiging 6,000 na lang ang babayaran ng pamilya niya sa bahay na nilipatan noong Disyembre. Lahat ng bagay na pwede mong itipid, titipirin. Kung pwede nga lang hindi magmerienda, hindi na eh. Si Henry naman, isang negosyante, gagamit na raw ng loan para mabilan ng bahay ang nagtatrabaho niyang anak. Lahat ng paraan kailangang gawin para sa ganon, mabuhay naman yung tao ng disente. Ayon sa Pag-ibig, dumami ang kumukuha sa kanila ng housing loan sa unang 2 buwan ng taon. Mababa kasi ang interes. Ang pinakamababa nilang housing loan ay mula 50,000 pesos hanggang 400,000 pesos. Maging ang Bangko Sentral ng Pilipinas, napansing tumaas din ang bilang ng mga umuutang sa bangko ngayong taon. Mahigit 1% ang itinaas ng bank lending mula sa pribadong sektor at consumer sa loob lang ng 1 buwan. Simula pa 2009, nagpapautang ang mga bangko ng mababang interes sa pabahay, kotse at iba pang tinatawag na consumer loans. Pero babala ng BSP, hindi mainam na diskarte ang pag-utang para maibsan ang pagtaas ng presyo. So lagi namin pinapaalala sa mga bangko, in fact nasa regulasyon ng Bangko Sentral yan, na bago ka magpautang as a bank, dapat na-determine mo yung repayment capability ng umuutang. Kaya payo ng BSP bago umutang, siguraduhin munang may sapat na ipon para hindi maipit sa bayarin. Timbangin din kung kailangan ba talaga ang bagay na bibilhin o pwede munang ipagpaliban ito. Pag-isipan din kung kaya ba talagang itong bayaran dahil baka imbis na ginhawa, konsumisyon lang ang abutin dito. Your ability to pay in the future must be stronger than your ability today. Otherwise, magkakahirap-hirap po tayo sa utang. Michelle Orosa, News 5. Katatapos lang po ng rally ng mga guro at ilang estudyante sa harap ng opisina ng KBP para kundinahin ang nangyaring pagsasayaw ni John sa Wiling Willie. Para sa update, may live report si Mia Reyes mula sa lungsod ng Makati. Mia? Erwin, malasinakulo ang naging eksena sa opisina ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP habang nagpoprotesta ang mga taga-Universidad ng Pilipinas kasama si Father Robert Reyes. Ang kanilang puntirya, ang pagsasayaw ni John sa Wiling Willie. Sa harapan mismo ng gusali ng KBP, binuhat ng running priest ang krus kung saan nakalagay ang mga katagang pagsisisi at katotohanan. Naihalin tulad din nila si Willie bilang tsunami umano sa moralidad ng taong bayan. Hiling din nila na ilagay sa indefinite leave si Willie. Pero sagot naman ng KBP, magiging patas sila sa pag-iimbestiga bago maglabas ng rekomendasyon sa loob ng 2 linggo. Narito ang mga pahayag ni Father Robert Reyes at Herman Basubanyo ng KBP. Kasi sa darating na Lunes ay Lunes Santo na. Kaya it is still in keeping with our spirit, in the spirit of Holy Week, na pasanin natin yung tunay na krus. Of course, pakinggan talaga muna yung side ng ABC5 and those who are submitted their complaint to KBP. Pakinggan talaga muna bago magpalabas ng kung anumang desisyon ng sanction ang KBP. Erwin, question naman ng isang party list representative, imbes na game show, ibalik na lang ng mga TV network ang mga programang may format na pang Quiz Bee. Sa ganitong paraan, sigurado raw na may matututunan pa ang mga bata. Erwin? Maraming salamat sa iyo, Mia Reyes. Bukod kay Willie Revillame, sentro rin ngayon ng kontrobersya ang kapwa niya host na si Christopher Min dahil sa mga katagang sinabi raw niya sa kanyang programa. Habang komedyanteng si Tuesday Vargas, nagsalita na sa isyong masama ang loob sa kanya ni Willie. Ikwento mo, Jeff Fernando.